Mabait ang amo ko kaya paniguradong mabait din ang anak niya. Paalam ni Mary. Sinamahan nito si Amanda sa bagong pagtatrabahuhan bilang kasambahay. Nagtatrabaho bilang sekretarya ang pinsan niyang si Mary sa isang kumpanya. Sakto at nangailangan ng kasambahay ang anak ng amo nito, kaya nagboluntaryo na siya dahil kakaalis lang niya sa dati niyang amo. Salamat Mary, mag-iingat ka palagi. Huwag ka mag-alala, i-update kita palagi. Nagyakapan sila bago umalis si Mary. In-entertain naman siya ng mga nadatnan na mga kasambahay doon na mukhang paalis ng mansyon. Nadismaya siya at biglang nagdalawang isip sa bagong papasukan dahil ang buong akala niya ay babae ang magiging amo niya ayon sa sinabi ni Mary. Pero napag-alaman niya na ang anak palang lalaki ng boss ni Mary ang magiging amo niya. 2 anak ng boss ni Mary at buong akala niya ay yung babae ang pagsisilbihan niya. O Amanda, itutur muna kita sa loob ng mansyon bago kami umalis ha. Ikaw nang bahala rito. Sabi ni Gretchen, yung nagpakilalang isa sa katulong sa mansyon ng bago niyang amo. Aalis po kayo? Tanong niya. Oo pero huwag kang mag-alala, babalik kami after 2 months. Kailangan lang talaga namin bumisita muna sa probinsya lalo't may sakit ang panganay ko. Itong si Raquel ay matagal na rin hindi umuwi sa probinsya niya. Kaya sinamantala na namin ang pag-alis ng magulang ng mga amo natin. Huwag kang mag-alala, mabait naman si Sir Gerald lalo na si Ma'am Gigi. Magkapatid sila, magiging maayos ang stay mo rito. Pero sino bang makakasama ko rito? Sobrang laki nitong mansyon. Meron naman, bukas na rito si Ningning at Nangnang kaso stay out sila. Kambal sila. Tagalinis sila dito o tagalaba, ikaw ay sa kusina nakatoka. Ayaw kasi ni na Sir kumain palagi sa labas. Kaya gusto nila ay palaging may nagluluto before at after ng trabaho nila. Pati driver ni na Sir ay stay out din. Kaya habang wala kami ay ikaw lamang ang maiiwan dito sa gabi kasama ng magkapatid at habang nasa abroad pa ang parents nila. Pero may mga gwardya naman sa entrance gate kaya safe na safe ka rito. Mapabait ba sila mga ate? Oo, wala kang magiging problema sa magkapatid na yon. Basta sarapan mo lang lagi ang luto mo. Singit naman ni Raquel. Bago umalis ang dalawa ay itinuro na muna ni Gretchen kung ano ang mga gagawin ni Amanda. Pati schedule ng magkapatid sa pag-uwi galing sa trabaho ay sinabi na rin nito. Kaya naman, nang 6:00 na ng hapon, ay nagsimula na siyang magluto dahil 8:00 raw madalas umuwi ang magkapatid galing sa trabaho. 17 years old pa lamang si Amanda ay may experience na siya sa pagiging katulong. Yun na ang naging hanap buhay niya hanggang ngayon na 25 na siya. Wala na rin siyang ibang aasahan kundi ang sarili lang niya. Magaling din siyang magluto. Mula bata pa lang ay hilig na niya yon. Pinalaki siya mag-isa ng kanyang nanay Sonia. Kahit hindi niya itutunay na ina, pero apelyido nito na Garcia ang nasa birth certificate niya at single mother ang nakalagay. Kaya rin bata pa lang siya ay marunong na siya sa kusina at sa gawaing bahay dahil laging nasa palengke ang nanay Sonia niya para maghanap buhay. Si Sonia ay isang nurse noong araw. At ang kwento nito ay iniligtas nito si Amanda sa sunog na naganap noon sa ospital na pinagtatrabahuhan. Simula noon ay tumigil na sa pagtatrabaho bilang nurse si Sonia at nagsimula na lamang magtinda sa palengke. Tila nagkatrauma si Sonia sa ospital dahil namatay ang kapatid nito sa sunog na yon. Nag-focus na lamang ito sa pagtitinda at kay Amanda. Hindi na rin ito nag-asawa pa. Ngunit namaya pa rin si Sonia noong 17 years old pa lamang si Amanda dahil sa sakit. Pagsapit ng 8:00 ay nakahanda na ang lahat sa lamesa. Hinihintay na lamang ni Amanda na dumating ang magkapatid niyang amo. Nasa kusina lamang siya at kinakabahan. Hindi katagalan ay nakarinig siya ng pagbukas ng gate hanggang sa may narinig siyang 2 boses ng taong pumapasok sa loob ng mansyon. Wow, nakapagluto na si Namanang Red. Ang sarap ng amoy. Narinig ni Amanda ang boses ng babaeng nagsalita. Marahil ay ang kapatid ni Sir Gerald. Bagong maid siguro nagluto. Nag-hire daw si mama ng bago since kailangan umuwi ni Namanang sa province. Sabi naman ng boses ng isang lalaki. Wala itong iba kundi si Gerald Lavion, ang anak ng boss ni Mary. Ito ang tagapagmana ng kumpanyang Lavion Incorporation, ang kumpanyang nagpo-produce ng mga gadgets at iba pang advanced technology. May branch din ang kumpanya ng mga ito sa ibang bansa. Ayon pa kay Manang Gretchen ay gwapo si Gerald. Mayaman ngunit minalas sa pag-ibig. May ex-girlfriend ito pero namatay 2 taon na ang nakalilipas.
Simula noon ay hindi na nag-girlfriend muli ang binata. Lubos itong nawasak sa pagkawala ng nobya nito, kahit na 7 buwan pa lamang naman ang relasyon ng dalawa. Lumabas si Amanda mula sa kusina para na rin magpakita sa mga amo. May dala-dala siyang pitchel ng malamig na orange juice. Magandang gabi po. Nahihiyang bati niya sa magkapatid. Inilapag niya sa lamesa ang dalang pitchel. Ngunit nagtaka si Amanda nang hindi kumikibo ang dalawa niyang amo. Tila na estatwa ang mga ito sa kinatatayuan. Sir? Ma'am? Para naman po kayo nakakita ng multo. Ako po ang bagong hired na katulong nyo. Umalis na po si Gretchen at Raquel. Sabi niya na may kasamang biro. Pero hindi pa rin talaga nagalaw ang dalawa na para talagang nakakita ng multo. Ngunit naisip din ni Amanda na baka dahil sa kagandahan niya. Marami kasing nagsasabi sa kanya na pwedeng-pwede ang katawan niya at mukha sa modeling at pag-aartista. Alam ko pong maganda ako at marami na rin akong naging manliligaw. Pero hindi nyo naman po kailangan magulat ng ganito kalala, ma'am, sir. Tila nahihiya pang sabi niya na napapaayos ng buhok. Bigla ay dahan-dahang lumapit si Gerald sa kanya. Noong una ay nangingisi pa si Amanda dahil naiisip niyang ganun siguro ang epekto ng ganda niya sa mga ito. Ngunit habang papalapit at napapatitig siya kay Gerald, napansin niya ang namumulang mata nito na tila nagpipigil lumuha. Ang kaninang nakangising itsura ni Amanda ay napalitan ng pagkalito at lubos na takot. Habang papalapit si Gerald ay naalala niya bigla ang naunang amo na ganitong paglapit din ang ginagawa palagi. Kaya siya umalis doon ay dahil may pagnanasa sa kanya ang among lalaki at tinangka pa siyang halayin. Luisa, ikaw nga. Halo-halong emosyon ang nadarama ni Gerald. Mangiyak-ngiyak na. Pero nang ilang pulgada na lamang ang layo ni Gerald, ay wala siya sa sariling sinampal ang lalaki ng pagkalakas at bigla ay nag-walkout siya bago pumasok sa kwarto niya. Napahawak naman sa pisngi si Gerald. Hindi pa rin ito makapaniwalang nakita nito si Luisa. Naiisip ni Gerald na baka si Amanda at Luisa ay iisa dahil magkamukhang magkamukha ang mga ito. Kuya! Tawag ni Gigi sa kuya nito at mabilis na nilapitan. What's wrong with her? Bakit kanya sinampal? Galit na tanong ni Gigi. Gigi, siya si Luisa. Si Luisa, bumalik na siya. Buhay siya. Tila wala sa sariling sabi ni Gerald. Mukhang nakalimutan nito ang tungkol sa sampal ni Amanda. Kuya, patay na si Ate Luisa. Hindi siya yun. Namamagana ang pisngi mo. Gamutin na natin. May photoshoot ka pa naman bukas. Sermo ni Gigi. Gigi, yun si Luisa. Hindi mo ba nakita? Buhay nga siya. Sinubukan puntahan ni Gerald ang kwartong pinasukan ni Amanda, ngunit pinigilan ito ng kapatid. Ako na lang kakausap sa kanya, kuya. Kumalma ka muna at gamutin mo ang sugat mo. Kakausapin ko siya. Huwag mo muna siyang lalapitan dahil baka mas malala pa sa sampal ng mata mo sa susunod. Sabi ni Gigi at nauna nang pumunta sa maid's quarter upang kausapin si Amanda. Habang nag-aayos ng mga gamit si Amanda, bigla na lamang may kumatok sa pintuan. Hindi na niya kaya ang magstay pa sa mansyon na yon. Mali pala siya ng iniisip. Hindi pa pala siya handang magtrabaho. Wala siyang balak buksan ng pinto dahil natatakot siyang baka maulit na naman ang nangyari noon sa manyak nitong amo. Pero binuksan din niya ang pinto nang marinig ang boses ng babaeng amo. Are you okay? Nag-aalala na ang mukha ni Gigi nang makitang umiiyak siya at mukhang nanginginig pa ang katawan. Kung kanina ay galit ito dahil sa pagsampal niya kay Gerald, ngayon ay alalang-alala na ito. Hindi pa rin sumagot dito si Amanda. Dalhin na ba kita sa ospital? Tanong muli ni Gigi, ngunit mas lalong na-trigger ang takot ni Amanda dahil isang doktor ang amo niyang nangharas sa kanya dati. Aalis na ako, ma'am. Yun lamang ang nagawang sabihin ni Amanda at tinangka niyang tumakas. Tumakbo siya sa pintuan, ngunit hinarangan siya ni Gigi. Anong nangyayari sa'yo? May problema ba? May sakit ka ba? Tanong ni Gigi. Payagan niyo na po akong umalis. No, hindi kita hayaang umalis hanggat hindi ko nasisiguradong okay ka. Hindi sumagot si Amanda. Tumalikod na lamang siya. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero sigurado akong kailangan mo to. Pigil nito sa kanya sa bayakap. Unti-unting kumalma si Amanda. Hayaan niyo na po akong umalis. Hindi ko po kaya rito.
Nahihirapang sabi ni Amanda. Mas lalong pinahigpit ni Gigi ang yakap sa kanya. Hindi kita hahayaang umalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang problema. Kailangan ko lang pong magpahinga. Masama pang pakiramdam ko. Pagsisinungaling niya. Dahan-dahang kumala si Gigi. Okay, mag-relax ka lang at dadalhan kita ng pagkain dito. Sasabihan ko mga gwardyang bantayan ng gate. Delikado na sa labas. Magpahinga ka lang dito. Baka bukas kaya mo nang sabihin sa akin ang problema mo. Sabi ni Gigi at hindi na hinintay pa ang sagot niya. Paglabas ni Gigi ay naabutan nito ang kuya nito na nasa dining area. Mukhang hindi makapaghintay sa update ni Gigi. Kamusta siya, G? Pakiramdam ko may pinagdadaanan lamang siya kaya niya nagawa yun, kuya. Ipaghahanda ko siya ng pagkain. Ako na magdadala. Voluntaryo ni Gerald. Kuya, babae ako. Nababasa ko siya. May trauma siyang pinagdadaanan. Mas mabuti siguro kung lumayo ka na lang muna sa kanya. Naitikom na lamang ni Gerald ang bibig. Nag-aalala na rin ito at nag-o-overthink kung bakit kamukhang kamukha ni Amanda ang ex-girlfriend nitong si Luisa. Gigi, huwag mo siyang hahayaang umalis dito. I need to know her better. Kuya, hindi nga siya si Ate Luisa. Pero hindi ko talaga siya hahayaang umalis dito hanggat hindi ko nasisiguradong okay na ang kalagayan niya. Cargo natin siya kung sakaling may mangyari sa kanya. By the way, ano nga ulit ang pangalan niya? Sinabi ba ni Mommy? Tanong ni Gigi at nagsimulang gumawa ng kakainin ni Amanda. Hindi naman sumagot si Gerald dahil hindi rin ito alam ang pangalan ng bagong kasambahay. Habang nakahiga si Amanda at tulala sa kawalan, ay pinipilit niyang i-distract ang sarili. Naiisip niyang kailangan niya ang trabahong to, kaya dapat ay matalo niya ang traumang to. Pinipilit niya ang sariling isiping hindi lahat ng lalaki ay kagaya ng huli niyang amo. May mga kilala rin naman siya mga lalaking naging mabuti talaga sa kanya. Hindi katagalan ay pumasok si Gigi sa silid niya na may dalang tray ng pagkain. Ginawan kita ng mainit na sabaw. Hindi ako sigurado kung okay ba ang lasa dahil hindi naman ako madalas magluto. Pagpasensyahan mo na, sabi ni Gigi. Hindi mo na po dapat ginawa to. Trabaho ko po yan, ma'am. Mabilis niya kinuha ang tray sa kamay ni Gigi kahit nanginginig pa siya ng kaunti. Huminto na rin siya sa pag-iyak. Kumain ka na at magpahinga, hindi na kita aabalahin. Nag-aalala lang kami sa'yo ng kuya ko. Hindi ko alam kung anong dahilan at kung bakit mo nagawa yun sa kuya ko. Pero sana makapag-usap pa tayo bukas. By the way, ako nga pala si Gigi. Yung kuya ko naman ay si Gerald. Ako po si Amanda Garcia. Pinsan po ako ng sekretarya ng mami nyo, si Mary Garcia po. Pasensya na po talaga, Ma'am Gigi. Tumangwa lang naman si Gigi bago tuluyang lumabas ng silid. Dumiretso ang babae sa kusina upang kumain, ngunit nagulat na lamang ito dahil sa biglaang pagsulpot ni Gerald na may hawak na yelo sa labi. Hindi ko pa rin ba siya pwedeng makausap, G? Hindi pa, kuya. Bukas hindi ako papasok sa trabaho para kausapin siya. Good. Make sure na hindi siya aalis. Yan din ang plano ko, kuya. I'm too curious kung bakit niya kamukha si Ate Luisa. Oo nga pala, Amanda Garcia raw ang pangalan niya, hindi Luisa, okay? Pinsan daw siya ni Mary. Sagot naman ni Gigi. Tumango-tango lang naman ang binata. Kinabukasan, 8:00 na ng umaga nang magising si Amanda. Kaya naman napabalikwas siya at mabilis na nagbihis upang magtrabaho. Ngunit nagulat siya nang paglabas niya ay nakahanda na ang mga pagkain sa lamesa at kumakain na pala si Gerald, habang si Gigi ay abala sa paghahanda. Naku ma'am, ako na pong gagawa niyan. Natatarantang sabi ni Amanda. Amanda, hindi na. Kumain ka na lang at hayaan mo na ako rito sa kusina dahil nagpa-practice din naman ako magluto. Pero ma'am, trabaho ko po yan. At ako ang boss mo. Ngayon maupo ka na dahil gustong magluto ng boss mo. Bakit hindi mo na lang tikman ang luto ko at sabihin mo sa akin kung ayos na ba? Walang nagawa si Amanda. Boss nga naman niya si Gigi. Naupo na lamang siya at sinimulang tikman ng adobong manok. Masarap naman ang luto ni Gigi, kulang lamang ng kaunting asin. Naiwan sa lamesa si Amanda at Gerald. Nahihiya si Amanda dahil sa ginawa niya kahapon. Tahimik lamang na kumakain ng lalaki at hindi siya tinitingnan. Pagkatapos ay tumuyo kaagad ito nang matapos itong kumain. Sir, gusto ko lang pong humingi ng tawad sa nagawa ko kahapon.
Nahihiyang sabi ni Amanda. I get slapped very often, kaya wag mo nang problemahin yun. Sinabi sa akin ng kapatid kong may pinagdaraanan ka raw. But I hope kung ano man yun, hindi na dumating ulit sa pananakit sa akin. Sabi ni Gerald. Napakagat na lamang sa labi si Amanda sa hiya. Natatakot siyang baka sisantihin na naman siya sa trabaho, katulad noong iba pang pinagtrabahuhan niya. Ito kasi ang pang-5 mansyong pinagtrabahuhan niya, at wala pa siyang nararanasang amo na kung itrato siya ay mabuti. Sir, hindi ko po alam kung anong gagawin ko para mapatawad mo ako. Sorry po talaga. Ano po ba sir ang magagawa ko para mapatawad niyo? Pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang sorry niya. Nahihiya siya dahil nasaktan niya ang boss niya na wala namang masamang ginawa sa kanya. Nagigilty siyang nakakadamay siya ng mga inosenteng tao dahil sa pinagdaanan niya noon. If you're really sorry, then please makinig ka muna kay Gigi. Sagot ni Gerald. Umalis na kaagad ang lalaki upang pumasok sa trabaho, habang siya ay tinapos na lamang ang almusal kahit walang asin ang adobong luto ni Gigi. So okay na ba pakiramdam mo? Tanong ni Gigi sa kanya nang bumalik ito galing sa kusina. Ayos na po ako ma'am, maraming salamat po talaga. Kinamusta lamang siya ni Gigi habang kumakain sila. Pagkatapos ay si Amanda na ang naghugas ng mga pinggan dahil nahihiya na siya kay Gigi. Alas 3 ng hapon ay inibitahan ni Gigi si Amanda na kumain ng snack sa veranda. Malawak ang veranda ni na Gigi at may mini flowers pa roon at lamesang pwedeng pagtambayan. Amanda, nandito lang ako palagi kung may kailangan ka man o kung may gusto kang sabihin. Dapat ay masanay ka na sa akin dahil ako parating makakasama mo rito. Tamawa pa si Gigi pagkatapos sabihin yun. Naisip naman niya na magandang oportunidad ito para mag-open up. Dahil kung patuloy niyang kikimkimin ang trauma, ay mahihirapan talaga siya at nagugulo masyado ang utak niya. Kailangan din niyang sabihin ito dahil may karapatan naman si Gigi na malaman ang dahilan kung bakit niya sinampal si Gerald. Ang totoo po niyan, ma'am, hindi kasi naging maayos ang relasyon ko dati sa mga amo ko noon. Lahat ng naging amo ko ay hindi naging maayos ang trato sa akin. Nagsimulang mangilid ang mga luha ni Amanda. Kaya mo bang magkwento? Kung hindi mo kaya, ayos lang sa akin. Nag-aalalang wika ni Gigi. Kaya ko po, ma'am. Kailangan ko lang po sigurong ilabas to para gumaan ang pakiramdam ko. Yun pong 3 nauna kong pinagtrabahuhan, hindi maayos ang naging trato sa akin. Yung mga naging amo ko, palagi akong pinag-iinitan ng ulo. Dumating pa sa punto na pinagbintangan akong nagnakaw. Yung huli naman, yun yung lalaking amo ko. Sinubukan akong hawakan sa maselang parte. Nagsibuhos na ang mga luha niya habang nagkukwento. Gulat at pag-aalala ang ekspresyon ni Gigi pagkatapos marinig ang mga yon. Wala itong alinlangang niyakap si Amanda, hanggang sa humupa na ang pag-iyak niya. I'm really sorry, Amanda. Hindi namin alam. Huwag kang mag-alala, hindi yun mangyayari sa'yo rito. Siguro na-trigger ka lamang nung lapitan ka ni Kuya, but he was only reminded of you with someone. Hindi yun magagawa ng kuya ko. I can assure you. Isa pa, parati ako nandito kasama mo sa bahay. Sabi ni Gigi pagkakalas nito sa yakap. Alam ko po, ma'am. Hindi po lahat ng lalaki katulad ng naunang boss ko. Hindi ko nga lang po siya nagawang i-report dahil naisip ko pong walang maniniwala sa akin. Isa pa, isa siyang mayamang lalaking maraming koneksyon at wala akong ebidensya sa ginawa niya. Naalala bigla ni Amanda ang sinabi ni Gerald na mapapatawad lang siya nito kapag sinunod niya si Gigi. Alas 6 na kaya oras na para maghanda ng kanilang dinner. Magkasama si Gigi at Amanda na naghahanda ng pagkain. Tinuturuan ni Amanda si Gigi na magluto. Pagkatapos nilang maghanda, ay sakto namang dumating si Gerald galing sa trabaho. Kuya, kumain ka na muna. Bungad ni Gigi sa kapatid. Nagtama ang paningin ni Gerald at Amanda. Agad na nag-iwas ng tingin nito ang dalaga. Dumiretso si Gerald sa upuan upang kumain. Ayos na ba pakiramdam mo, Amanda? Tanong ni Gerald na muntik pang masabi ang pangalan ni Luisa. Maayos na po, sir. Nakayokong sagot ni Amanda dahil hanggang ngayon ay nahihiya siya rito. Ginagawa ni Gerald ang lahat upang huwag maging creepy ang dating kay Amanda dahil alam na nito ang trauma ng dalaga at ayaw na nitong maungkat pa yon. Lumipas ang mga linggo at kahit papaani maayos na si Amanda.
Nakakapag-usap na sila ni Gerald at nasasanay na siya sa mansyon. Nasa veranda ngayon si Amanda dahil marami ang bumabagabag sa kanya. Tanaw na tanaw kasi rito ang kalangitan kaya medyo napapakalma siya ng mga bituin. Amanda, gising ka pa pala. Narinig niyang tanong ni Gerald. Pumunta rin ito sa veranda ngunit malayo ang distansya nila. Sapat na upang marinig nila ang isa't isa. Sir, nagpapahangin lang po. Nahihirapan po akong matulog. May problema ba? Malapit na ang pasukan, sir. Naiisip ko lang, hindi pa talaga ako sigurado sa kukunin kong kurso. Gustong-gustong tumitig ni Gerald kay Amanda. Ngunit naiisip nito na baka higit pa sa sampal ang mapala nito kung gagawin nito yon. What about engineering? Tanong ni Gerald. Naalala kasi nitong yun ang dream job ni Luisa. Tanga ako sa math, sir. Huwag yun. Nursing naman, takot ako sa dugo. Saka masyadong mahal ang nursing. Hindi talaga ako makadecide. Reklamo niya. Ito na lang. Paano mo ba nakikita ang sarili mo in the future? Anong trabaho mo? What does your future life looks like? Alam mo po, sir, masyado na nga ako matanda para sa college. 25 na ako. Praktikalan na lang talaga kaya gusto ko makapagtapos. Gusto ko lang ng sapat na kabuhayan. Yung kaya kong sustentuhan ng sarili ko. Minsan nai-imagine ko ang sarili kong pumapasok sa opisina. Minsan naman guro. Minsan din naman polis. Ewan ko talaga. Naguguluhang saad niya. Pinigilan ni Gerald na tumitig kay Amanda. Ngunit nagambala ang isipan nito nang marinig na 25 lamang ang kausap. Si Luisa rin kasi ay 25 na dapat sa taong to. Gustong magtanong ng mga personal na bagay ni Gerald. Ngunit naisip nitong dapat ay dahan-dahanin ito. Dahil baka mapukaw na naman ang trauma ng dalaga. Siguro, magandang education para sa'yo. Maganda rin sa elementary kung hindi ka nakukulitan sa mga bata. Wala namang masama sa edad mo eh. Walang specific na edad sa pag-abot ng pangarap, Amanda. Ang importante, hindi ka sumusuko. Sabi ni Gerald na pilit na inaayos ang akto. Okay lang naman po yun sa inyo, sir, no? Ang magtrabaho ako habang nag-aaral. Oo naman, walang problema yun. Ikaw po ba, sir? Ano po bang pangarap mo? Pangarap mo po ba talaga maging CEO? Naalala tuloy ni Gerald na itinanong din yun ni Luisa noon. Naupo ito sa may lamesa at pinagmasdan ng kalangitan. 2 years na simula nang mawala si Luisa dahil sa car accident. Pinigilan nito ang sariling maging emosyonal. I only dream of becoming a good husband. Sagot nito. Natigilan si Amanda. Unique po pala. Not really. Nga pala, Amanda, sasabihin ko sana sa'yong may family vacation kami next week. Usually kasi sinasama namin ng mga kasambahay. Pero it's up to you pa rin kung papayag ka. Wala sinamaan ng Jenny kaya ikaw lang ang pwede. Yung mga stay out naman ay hindi sumasama sa ganoon. Talaga po? Saan po? Excited na tanong niya. Private island in Palawan. Opo, sasama po ako, sir. Hindi pa po ako nakakapunta sa mga paliguan. I mean, nakapunta na pero bata pa ako nun eh. Natatawang pagpayag niya. Sige, bukas mamimili na tayo ng dadalhin sa vacation. Sasama ka. Oo naman po, sir. Parang batang sagot ni Amanda. Kinabukasan, naghahanda na silang lumakad para mamili ng mga dadalhin sa outing. Hindi naman katagalan ay narating nila ang mall dahil malapit lang yun sa mansyon. Ito, Amanda, bagay sa'yo to. Sabi ni Gigi habang turo ang isang yellow two-piece bikini. Hindi po ako nagsusuot niyan, ma'am. Sagot niya. Kasalukuyan silang nasa bikini section ng pamilihan. Ganun ba? Teka lang, nas-CR ako. Maiwan mo na kita ha. Pili ka lang ng gusto mo at ilagay mo dito sa cart. Sabi ni Gigi at mabilis na pumunta sa banyo. Instead na bikini ay sports bra ang kinuha niya at isang shorts. Hindi kasi siya komportableng magbikini. Hindi pa niya nagagawa yon. Pumunta siya sa ibang section ng mga damit kung saan may mga towels at bathrobe. Bagay siguro sa itong yellow. Sabi ni Gerald, nasa likod pala niya ito. Nagustuhan din naman niya yon. Sige po, ito na sir. Ngumiti siya sa amo pagkatapos ay ibinalik ang atensyon sa pamimili. Hindi siya tinantanan ni Gerald. Halos lahat ng pinipili nito para sa kanya ay kulay yellow at nagugustuhan naman niya. Dumating na nga ang araw ng vacation nila. Tinawagan na rin ni Amanda sa cellphone ang pinsang si Mary upang magpaalam.
Masaya naman si Mary sa balita niyang makakapag-outing siya. Habang nasa kotse sila ay hindi mapigilan ni Amanda na ma-excite. Ang naaalala niyang huling punta niya sa beach ay grade 9 pa lamang siya. Nag-outing silang buong klase noon. Magandang opportunity to, Amanda, to clear your mind. Baka pagkatapos nito ay makapag-isip ka na ng magandang course na kukunin mo. Basag ni Gerald sa katahimikan. Nasa tabi ito ng driver, habang si Gigi at Amanda naman ay magkasama sa backseat. Tama ka po, sir. Kaya maraming salamat po talaga at isinama niyo ako. Ano ka ba, Amanda? Pamilya mo na kami. Dapat lang talaga na nandito ka. Sabat naman ni Gigi. Gusto na tuloy maiyak ni Amanda sa tuwa, ngunit ayaw naman niyang ipakita sa magkapatid na naiiyak siya. Lumipas ang mahabang oras at narating na nila ang isla. Nakatulog kasi siya sa kotse dahil hindi naman siya nakatulog sa barko na siya nilang sinakyan patungo sa Palawan. Nagising siya na nasa gilid niya si Gerald na mukhang hinihintay siyang magising. Sir, tawag niya rito. Nandito na tayo. Masyadong mahibing ang tulog mo kaya hindi na kita ginising. Hala, dapat ginising mo na po ako. Naabala pa kita. Narito na pala sila sa private island ni na Gerald sa Palawan. Okay lang. Tara na. Handa na raw ang pagkain natin sa loob, sabi ni Gigi. Sabay silang lumabas ng kotse saka dumiretso sa isang malaking bahay bakasyunan. Masarap ang simoy ng hangin at hindi masakit sa balat ang init ng araw. Habang kumakain ay bigla na lamang nagring ang phone ni Gigi. Minadali nitong sagutin ang tawag. Kinailangan pa nitong lumayo dahil walang signal. Magpakabusog ka, Amanda. Sinadya talaga ni Gigi na damihan ng pagkain dahil sa'yo. Wika ni Gerald. Habang mahimbing na natutulog si Amanda kanina sa kotse, ay in-order nilang magkapatid kanina ang mga pagkain yon sa nadaan ng restaurant dahil day off na mga caretaker nila sa isla, kaya walang maghahanda ng pagkain para sa kanila. Kaya ko pong ubusin pero sa dinner ko nakakainin ng iba. Ayos lang, sasabayan kitang ubusin. Ginutom ko rin ang sarili ko para rito eh. Ito, lahat to seafoods. Kain ka pa. Alok ni Gerald. Sir, balak mo po siguro akong patabain. Natatawang sabi niya. Amanda, drop the po. Ang awkward naman po kung ganon. Sasagot pa sana si Gerald nang biglang bumalik si Gigi na nag-aalala ang muka. Gigi, may problema ba? Takang tanong ni Gerald. Kuya, Amanda, kailangan ko na munang umalis. Si Clea yung best friend ko. Manganganak na ata at wala raw magdadala sa kanya sa ospital. Kailangan ko na talagang umalis dahil mag-isa lang daw siya sa kondo niya. Nagmamadaling sabi nito. Ang ama ba ng anak niya? Curious na tanong ni Gerald. Walang asawa yon, hindi pa nanindigan. Isa pa, hindi alam ng parents niyang buntis siya. Babalik ako dito kapag kaya pa. Gagong lalaki. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga lalaking tumatakas sa responsibilidad nila bilang ama. Pagalit na sabi ni Gerald. Kuya, papahatid ako sa driver sa airport. Mag-aeroplano na lang ako pabalik ng Manila para mabilis. Nag-book na ako ng flight sa phone ko kanina bago bumalik dito. Within 3 hours flight ko na. Kung magbabarko kasi ako, baka nakaanak na si Clea pagdating ko. Humihilab na raw kasi ang tiyan niya. Baka any moment mapaanak na siya. Isang kasambahay lang ang kasama niya sa bahay. Sige, nasa kwarto niya si Manong nagpapahinga at napagod sa mahabang biyahe. Gambalain mo na lang. Ingat ka ha. Pabilhin mo na rin pala si Manong Bert ng mga inumin kapag pabalik na siya rito. Ito ang pera. Tubig lang ang nasa fridge eh. Sige kuya. Pag-alis ni Gigi ay ang nakabuntis pa rin kay Clea ang topic ni Amanda at Gerald. Naiinis ang binata sa lalaking irresponsable. Kung kapatid ako ni Clea, hinanting ko na ang boyfriend niya at binugbog para matauhan. Oy, wag naman sir, baka makulong ka. Siguro hindi pa lang handa yung tumakas sa responsibilidad. Sagot naman niya sa naiinis na lalaki. Kahit pa, kung nagawa niyang mag-girlfriend at buntisin ang girlfriend niya, dapat alam niyang pwede siyang maging tatay anytime. Mga ibang lalaki kasi ngayon puro pasarap lang, tumatakas naman sa responsibilidad. Buti nga ang baby ni Clea, tatay lang ang hindi makikilala. Ako buong magulang ko hindi ko kilala. Mahinang sabi ni Amanda. Natigilan si Gerald. Anong ibig mong sabihin? Sumeryoso ang boses nito. Wala yun sir, kain ka lang. Pero gusto talagang malaman ni Gerald ang tungkol doon. Pwede ko bang malaman? Tanong nito sa mahinang boses. Natigilan naman si Amanda. May tiwala naman siya kay Gerald kaya naiisip niyang wala naman sigurong masama kung magkukwento siya.
Yung mga magulang ko, sir, hindi ko sila kilala. Binuhay lang ako ni Nanay Sonia. Pero ngayon wala na siya. Wala pa naman siyang nakwento tungkol sa magulang ko. Ang sabi lamang niya sa akin noon ay kapag malaki na raw ako, hanapin ko raw ang mga magulang ko. Saan ko naman hahanapin ang mga yun? Pero ang totoo din, hindi naman ako interesado. Kung nagawa nga nila akong iwan noon, ang tanggapin pa kaya ako ang magawa nila? Si Nanay Sonia lang ang kinikilala kong ina at ama. Kasi yung parents ko? Ayun, pagkatapos siguro akong isilang sa ospital, tinapon na lang ako na parang tuta. Mahabang kwento niya. May parte sa kanyang nasasaktan pa rin tuwing kinukwento yun. Ngunit tanggap na naman niya ang sinapit ng buhay niya, kaya okay na sa kanya. I'm sorry to hear that, Amanda. Ang hirap siguro ng pinagdaanan mo. Yun lamang ang nasabi ni Gerald. Isa lamang ang alam nito. Hindi nga ito si Luisa. Galing sa isang mayamang pamilya si Luisa at hindi ito ampon. Kaya magkaiba ang dalawang babae. Maaaring ang nagkataon lamang na magkamukha lang. Okay lang yun, sir. Mahal ko si Nanay Sonia kaya ayos lang na kinukwento ko to. Masaya akong nakilala ko siya. Sagot niya. Bakit hindi natin subukan maglakad sa dalampasigan upang makapag-isip ka ng kurso mo? Pag-usapan natin dun. Saka para na rin mahugog ang kinain natin. Busog na busog ako eh. Suwestyon ni Gerald. Natawa naman si Amanda. Pumasok na muna siya sa kwarto niya upang mag-ihis. Paglabas niya ay nakashort lamang siya ng hanggang tuhod at isang simpleng puting t-shirt. Si Gerald naman ay nakapolo na rin at isang beach short. Sa tingin mo ba kung mag-education ako, sir, magiging effective teacher ako? Tanong niya kay Gerald. Kasalukuyan na silang naglalakad sa dalampasigan. May distansya pa rin naman sa pagitan nila. Tingin ko oo. Hindi ko lang sigurado kung mataas ba ang pasensya mo. You will need more patience since mga bata ang tuturuan mo. Kaya ko naman sigurong i-handle yon. Langoy tayo? Aya ni Gerald sa kanya. Ngunit nag-aalinlangan siyang tumingin kay Gerald. Isang beses lang siyang nakapunta sa mga swimming, kaya hindi siya marunong lumangoy. Hindi ako marunong, sir. Nahihiyang Anya. No problem. Tuturuan kita. Ako rin ang nagturo kay Gigi noon, kaya you can trust me. Wala namang makitang masama si Amanda roon, kaya tumango siya. Mahihirapan kang matuto sa dagat dahil sa alon. Doon na lang tayo sa pool. Hinila siya ni Gerald sa swimming pool. May caretaker doon ng pamilya ni na Gerald, kaya napapanatili pa rin ang kalinisan sa malaparaisong private island ng mga ito. Nagsimulang lumangoy si Gerald at sinubukan naman itong gayahin ni Amanda, ngunit nalulunod siya tuwing sinusubukan niya. Huwag mong ipikit ang mga mata mo kapag lalangoy, Amanda. Idilat mo lang. Unahin mong itapon ang katawan mo sa tubig bago ang paa. Igalaw mo lang ng pagganito. Dinemonstrate ni Gerald ang tinutukoy kay Amanda. Teka, hindi pa papasukan ng tubig ang ilong at mata ko, sir? Hindi yan, don't worry. Ginawa naman ni Amanda ang mga sinasabi ng binata. Ganyan nga, dito tayo sa medyo malalim. Sabi ni Gerald nang matutunan niya ang posisyon ng paglangoy. Malalim dyan, hindi ko kaya, sir. Takot na sabi niya. Hanggang leeg yun ni Gerald pero matangkad kasi ito. Hanggang balikat lamang siya nito. Trust me, Amanda, hindi ka lulubog dito. Sinubukan naman niya yon. Nakakalangoy siya ngunit dahan-dahan lamang. Noong nasa malalim na siyang parte ay bigla na lamang siyang tumigil sa paglutang. Hindi kasi niya ma-maintain ang balance ng katawan at ang tanging lumulutang lamang ay ang pang-itaas niya. Sir! Nahihirapang Anya. Nakalunok na siya ng tubig. Pilit niyang iniaahon ng sarili. Nakatayo na siya sa tubig, ngunit masyado kasing mataas at hindi niya maabot. Napapikit na lamang siya. Naramdaman niya ang paghila ni Gerald sa kanya. Pagbukas niya ng mga mata ay nasa gilid na sila ng pool. Paulit-ulit siyang naubo at masakit ang lalamunan niya. I'm sorry, Amanda. Ayos ka lang ba? Pumunta na tayo sa ospital. Natatarantang tanong ni Gerald. Okay lang, sir. Hindi na kailangan. Isa pa, nagpanik lang ako kanina. Are you sure? So you want to practice more? Tumango naman si Amanda. Buong hapon silang nagpractice sa paglangoy. Madalas na nalulunod si Amanda, ngunit nasasagip naman siya ni Gerald. 4:00 na nang umahon sila sa tubig. Manood muna tayo ng sunset dun sa may dalampasigan. Suwestyon ni Amanda. Tumango naman si Gerald. Tila laging alipin na ito kay Amanda. Naalala na naman ni Gerald ang mga panahong kasabay nitong manood ng sunset si Luisa.
Ngunit pinilit muna nitong tanggalin sa isipan si Luisa dahil si Amanda ang kasama nito. Matagal ko na talagang pangarap na manood ng sunset habang nasa harapan ko ang dagat. Hindi ko inakalang matutupad yun. Emosyonal na sabi ni Amanda. Hindi man lang niya namalayang masyado pala silang malapit ni Gerald. Nagdidikit na ang kanilang mga braso ngunit hindi na yun pinagtuunan ng pansin ni Amanda. Masyado niyang na-enjoy ang araw na ito. I'm glad you like it here. Sagot ni Gerald. Kaya kong manirahan dito buong buhay ko, sir. Namamaghang sabi ni Amanda. Napatitig si Gerald sa dalaga. Magkamukha nga talaga si Luisa at Amanda. Ngunit napakaraming bagay ang magkasalungat ang dalawa. Si Luisa ay isang independent woman at may strong na personality, habang si Amanda naman ang soft version ni Luisa. Ang ganda, tingnan mo sir. Na-excite na bulilas ni Amanda. Lumingon siya kay Gerald, ngunit nagulat na lamang siya nang mapansing nakatingin na pala ang binata sa kanya. Agad namang nag-iwas ng tingin si Gerald. Maganda nga. Tanging nasabi nito. Pagkatapos ng tahimik nilang panonood sa sunset, ay bumalik sila sa bahay upang kumain ng dinner. Marami naman ang tira nila kanina kaya yun na lang din ang kakainin nila. Nakabalik na rin si Manong Bert mula sa airport, pero nauna na itong kumain at kasalukuyang nagre-relax sa kwarto nito. Alam mo sir, ang swerte mo, hindi lamang dahil mayaman ka, kung hindi dahil may kumpleto kang pamilya. Kahit na wala sila ngayon dahil nasa business trip. Ang mahalaga, kumpleto pa rin ang pamilya mo. Ang dami kong nakilala dati sa school na kung hindi iniwan ng ama, iniwan naman pareho ng magulang. Nakakalungkot ng isiping may mga ganong bagay pa rin na nangyayari. Kawawa ang mga anak sa ginagawa ng mga irresponsableng magulang. Kaya nauunawaan ko po kayo kung bakit nainis kayo sa nakabuntis sa kaibigan ni Ma'am Gigi. Mahabang saad niya. Kapag naging tatay ako, hindi ko hahayaang mangyari yun sa magiging anak ko. Sagot ni Gerald sabay subo ng pagkain. Nangiti na lamang siya. Naiisip niyang tama nga ang tingin niya kay Gerald. Mabuti itong tao at may busilak na puso. Ngayon lamang siya nakakilala ng lalaking katulad ni Gerald. Nag-focus na lamang din siya sa pagkain. Bukas, try natin mag-jet ski. Gusto sana kitang isama sa diving kaso... Umiti si Gerald na parang ipinapaabot sa kanyang alam na niya ang kasunod na sasabihin nito. OMG, hindi ko pa nagtatry mag-jet ski, sir. Pero yung diving pass muna, wala pa akong license sa paglalangoy. Natatawa at na-excite na sagot niya. Natawa na lamang silang pareho, pagkatapos ay nagkwentuhan pa tungkol sa swimming experiences nila. Nang mapagod ay parehas na silang natulog sa magkabilang silid. Hindi pa rin dumarating si Gigi. Marahil ay bukas na yun makakabalik o sa susunod na araw. Kinabukasan, 8:00 na nagising si Amanda. Napasarap ang tulog niya. Mabilis siyang lumabas ng kwarto upang maghanda ng almusal ni Gerald. Nagluto siya ng longganisa at itlog dahil yun ang available sa fridge. Bango ah! Biglang sumulpot si Gerald na halatang bagong gising. Sir, breakfast niyo po, patapos na. Ngumiti siya sa amo. Ano? May pagkain darating dito mamaya, hindi ka na dapat nagluluto. Dapat ay nagre-relax ka lang. Sir, maid mo pa rin naman ako at gagawin kong trabaho ko rito. Sayang ang pagkain. Sige, pero yan lang ha. Kung ako sa'yo, maligo ka na muna dahil pagkatapos mo, darating na ang pagkain natin. Sagot ni Gerald. Masusunod, sir. Gusto niyang mawirduhan dahil sa trato sa kanya ni Gerald. Ngunit naiisip niyang baka ganito rin ito sa ibang katulong. Pagkatapos niyang ihanda ang pagkain ay dumiretso kaagad siya sa banyo upang maligo. Nang matapos ay dumiretso na siya sa labas ng bahay at handa na pala ang pagkain doon. Maraming pagkain at lahat yun ay seafood sulit. Marami akong in-order. Amanda, sinama ko na rin dito ang niluto mo kanina. Pakabusog ka ulit. Ngumisi si Gerald. Sir, aabot na naman to hanggang dinner nating tatlo. Si Manong kumain na ba? Sagot niya. Nagmistulang may fiestahang gaganapin dahil sa dami ng pagkain. Oo, kumuha lang siya ng kaya niyang kainin. Sumasakit daw ang likod niya kaya dun muna raw siya sa kwarto niya sa taas. Manonood ng boxing. Tahimik lamang silang kumain ng umagahan hanggang sa matapos. Dumiretso sila sa dagat upang magsimulang mag-jet ski. Maya-maya ay dumating na ang mga caretaker ng property. Sila ang mga workers na hinire ni Mami para mga laga dito sa buong property. Kasama natin sila ngayon.
Kahapon hindi na natin sila naabutan dahil umuwi sa kanilang pamilya. Paliwanag ni Gerald nang makitang napatanaw siya sa mag-asawang matanda na abalang nagliligpit ng pinagkainan nila kanina sa mesa. Tumango na lamang siya. Dumiretso sila sa jet ski na nakahanda na rin pala sa dagat. Sa likod ka lang, Amanda. Kapit ka sa akin, ha? Wika ni Gerald nang makasampa na sila sa jet ski. Sinunod naman niya ito. Hindi niya tuloy alam ang gagawin kung yayakap pa siya rito o ano. Ngunit bigla na lamang umusod ang jet ski at muntik nang ma-out of balance si Amanda, kaya otomatiko siyang napayakap kay Gerald. Nang mapansin naman yun ni Gerald ay agad nitong pinalarga ang jet ski. Diyos mio, Marimar, hindi po ako marunong lumangoy, sir. Bakit numaog tayo? Dahan-dahan ng paandar, sir. Naisigaw ni Amanda nang magsimula na ang mabilis na takbo ng jet ski. Ang excitement niya ay napalitan na takot na baka mamaya ay matumba sila o sumemplang. Hindi yan, nandito lang ako. Walang mangyayaring masama sa'yo. Mabagal pa nga tong andar ko eh. Ngumisi si Gerald pagkatapos ay mas lalong binilisan ang takbo ng jet ski. Kaya mas lalong napayakap si Amanda dito dahil sa takot. Sir, natatakot ako. Hindi ko kayang tingnan. Biglang sabi niya. Teka, nakapikit ka ba? Tumawa pa si Gerald. Hindi ko siguro kayang makita. Parang nalulula ako. Nasa gitna na ba tayo ng dagat? Natawa lamang si Gerald. Relax, buksan mo lang ang mga mata mo at makikita mo kung gaano kaganda ang paligid ng karagatan. Ito na, babagalan ko na. Malambing na sabi ni Gerald na kahit papaano ay nagpakalma sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata nang maramdamang humina na ang takbo ng jet ski. Mabilis na kumalabog ang dibdib niya nang masilip na malayo na pala sila sa dalampasigan. Huwag kang matakot, Amanda. I'm here. Walang mangyayaring masama sa'yo basta narito ako. Seryosong sabi ni Gerald. Pero malayo na pala talaga tayo sa bahay niyo, sir. Bakit hindi mo subukang tumingin sa paligid? Hindi ba't ang ganda sa paningin at ang sarap ng simoy ng hangin? Trust me, Amanda. Walang mangyayaring masama sa'yo. Kasama mo ako. Napakalambing ng boses ni Gerald na tila gusto nang matulog ni Amanda pagkatapos marinig yun. Kumakalma ang kumakabog niyang dibdib at ginawa nga niya ang sinabi nito. Ang ganda. Bulalas niya habang pinagmamasdan ng paligid. Asol na asol ang karagatan na napapalibutan ng kabundukan. I'm glad you like it, Amanda. Hindi siya sumagot at ipinokus na lamang ang sarili sa paghanga sa ganda ng karagatan. Ang malayong natatanaw ng mata niya ay tila pagtatagpo ng kalangitan at ng dagat. Bigla ay binilisan ni Gerald ang takbo ng jet ski, kaya mabilis na napayakap muli si Amanda sa binata. Napasigaw pa siya at hindi nagtagal ay na-enjoy na niya ang bilis ng jet ski. Talon tayo? Lokong tanong ni Gerald nang malapit na nilang marating ang dalampasigan. Sir, hindi ko pa master maglangoy. Gusto ko pa pong mabuhay ng matagal at magkaroon ng asawa at anak. Kinakabahang anya, ngunit hindi pa man niya natatapos ang sasabihin, ay bigla na lamang tumalon sa tubig si Gerald paghinto ng jet ski. Nakayakap siya rito kaya wala siyang nagawa kung hindi ang sumama rito sa tubig. Maaliwalas ang daloy ng tubig at hindi masakit sa balat ang init ng araw. Hintayin kita rito. Swim, Amanda. You can do it. Sabi ni Gerald habang tinatawag siya. Kahit kinakabahan ay nilangoy naman niya yon, ngunit hindi talaga siya nagtatagal. Naramdaman na naman niya ang unti-unting paglubog ng katawan sa tubig at pakiramdam niya ay biglang lumakas ang alon ng tubig at mabigat na ito sa katawan. Hindi na niya kontrolado ang katawan dahil sa takot, kaya naman nagpatianod na lamang siya sa alon ng tubig. Naramdaman niya ang paghila ni Gerald sa kanya. Matututo ka ring lumangoy. I'm proud as your teacher, Amanda. Sabi nito. Sir, muntik na naman akong lumubog. Naiiyak na Anya. Natigilan si Gerald. Amanda, I told you. Hanggat kasama mo ako, walang mangyayaring masama sa'yo. Just trust me, okay? Sir, bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Ito ang matagal nang sumasagi sa isipan niya. Mula kasi nang mag-sorry siya dito sa pagsampang niya rito, ay naging caring at mabait na ito sa kanya. Akala nga niya noon ay suplado si Gerald at kabaliktaran ni Gigi. Pero hindi pala. Pareho palang mabait ang magkapatid. 'Cause I'm not just your boss. Mas lalo tuloy siyang naguluhan. Anong ibig sabihin nito? Gayunpaman ay hindi na niya yun inusisa pa. Ayaw niya mag-overthink na naman sa salitang yon. Pag-ahon nila sa tubig ay tumambay na lamang muna sila sa kubo at nagkwentuhan habang nagmemeryenda.
Makailang oras ay siya namang pagdating ni Gigi na halatang kabadong-kabado ang muka. Agad itong lumapit sa kanila. Kuya, I need to talk to you right now. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko kagabi pa kaya pagkaanak ni Clea nag-book agad ako ng flight pabalik dito. Mabibilis ang mga salita ni Gigi. G, what happened? Bakit? Ano bang nangyari? Mahirap ang signal dito kaya siguro hindi mo ako makontak. Tanong ni Gerald sa kapatid. Kailangan mo nang bumalik sa kumpanya, kuya. I'm sorry to ruin this vacation pero kailangan na nating umuwi sa Maynila. Ninakawan ng opisina ng Department of Finance kagabi. Yung perang pondo para sa next project natin ay nawala lahat. What? But the security is tight. Paano nangyari yun? Takang tanong nito. Biglang nagbago ang aura ng muka. Yung manager sa Department of Finance, kuya. She was stabbed at pinili sa kanyang agawin ng susi sa opisina. The suspect was our bodyguard. Hindi pa siya nahuhuli. But the manager and the money is very important for now. Kailangan na natin pumunta sa opisina dahil nagkakagulo na sila ron. May mga reporters pang dumating. Nagpapanik at nag-aalalang kwento ni Gigi. Agad-agad naman silang nagbihis at mabilis na umalis. 2 oras lamang ang biyahe nila at nakarating na kaagad sila sa mansyon. Hindi na nila tinangkang magbarko dahil tatagal masyado. Ang driver na si Manong Bert na lamang ang inutusan ni Gerald na magbarko at mag-uwi ng mga gamit nila. Hindi naman ito hinayaang iwan si Amanda sa isla, kaya sumama na rin ang dalaga sa magkapatid pa uwi. Nag-grab na lamang sila pagdating sa Naiya, pero hiwalay si Amanda ng service pa uwi sa mansyon, habang ang magkapatid ay lula ng ibang sasakyan para dumiretso sa opisina dahil sa kaguluhang naganap doon. Si Gerald kasi isang sikat na CEO dahil malapit ito sa mga celebrities, kaya mabilis na kumalat ang insidente sa mga reporters. Iniiwasan nila yon dahil makakasira yun sa pangalan ng kumpanya. Baka wala nang magtiwala na investor sa kanila dahil iisipin na hindi safe ang kumpanya nila at mahina ang seguridad. Naiwan muli si Amanda sa mansyon na alalang-alala. Pag-check niya sa cellphone niya ay marami palang miss call si Mary. Ang kaso ay wala siyang load upang tawagan ng pinsan. Inabala na lamang niya ang sarili sa paglilinis sa bahay habang hinihintay ang magkapatid. 3:00 na ng hapon, wala pa rin ang dalawa. Kaya naisipan niyang maglaban na lamang ng mga damit ni na Gerald kahit na may stay-out na bandera naman sila. Medyo natatakot siyang pumasok sa kwarto ni Gerald. Ngunit naisip naman niyang wala naman siyang gagawing masama kung hindi kunin lamang ang mga maruruming damit nito at ni Gigi. Kaya tumuloy pa rin siya sa kwarto ng binatang amo. Nakita agad niya sa silid ang basket na mukhang labahin ng laman. May dala siyang isang basket upang doon ilipat ang mga damit. Habang inililipat niya ang mga damit sa basket ay biglang may nahulog na pictures mula sa bulsa ng isang coat. Laking gulat niya nang makitang mukha niya ang nasa litrato. Dahan-dahan niya itong pinulot. Isa yung litrato ng babaeng kamukha niya na nakaupo sa isang restaurant at kumakain. Ako ba to? Pero hindi naman ako kumakain sa ganitong lugar. Takang tanong niya sa sarili. Naghanap pa siya ng ibang litrato sa bulsa maging sa loob ng silid, ngunit wala na siyang nakita. Hanggang sa mapansin niya ang picture frame na nakataob sa bedside table. Pagtingin niya ay nabungaran niya sa larawan ng isang babae na kasama ni Gerald. Nasa isang resort at parehas na nakasuot ng beach outfit. Tinitigan niyang mabuti ang larawan. Bata pa roon si Gerald at kamukhang kamukha niya ang babae sa litrato. Sino to? Ako ba to? Imposible naman. Mayaman ng babaeng to at medyo blonde ng kulay ng buhok. Itim ang sa akin. Nagtatakang Anya. Hindi na niya napigilang buksan ang drawer ng side table at laking gulat niya nang mahanap nga roon ang mas marami pang litrato ng babae. Kamukhang kamukha niya talaga ito kahit saang anggulo tingnan, lalo sa picture na itim din ang kulay ng buhok nito. Kinakabahan siya. Hindi naman ako na-amnesia. Naaalala ko pang childhood ko. Pero bakit ako to? Nagkataon lang ba? Kaya ba parang nakakita ng multo ang magkapatid nung unang araw ko dito? Hinanap niya ang pangalan ng babae sa mga albums. Naisip niyang baka kasintahan ito ni Gerald dahil masyadong sweet ang mga litrato ng mga ito. Naisip tuloy niyang kaya siguro siya tinanggap agad sa trabaho at kung bakit ganoon na lamang umakto si Gerald ay dahil sa babaeng nasa litrato na hindi naman siya. Nang pagtingin niya sa likod ng isang litrato ay nakasulat doon ang katagang Gerald loves Luisa. Halatang Jejemon era pa yon dahil gawain din yun dati ng mga classmates niya. Kinuha niya ang isang litrato. Chinek niya kung nakakonect ang cellphone niya sa wifi ng mansyon.
Nang okay na ay mabilis niyang sinearch ang pangalan ni Luisa sa Facebook. Ngunit masyadong marami ang lumalabas. Naisip niyang si Gerald na lamang ang hanapin online. Buti na lamang at mabilis niya itong nahanap. Pumunta kaagad siya sa photos nito. Naagaw ng kanyang pansin ang isang litrato ni Luisa at ni Gerald na nasa Eiffel Tower. Ngunit kulay gray ang filter nito. Pinundot niya ang larawan. Isang broken heart lamang ang nasa caption at umabot na sa 40,000 ng reacts ng litrato. Subalit lahat ay sad reacts. Naka-off din ang comment section kaya hindi niya alam kung bakit puro sad reacts ang meron. Teka, bakit? Nag-break ba sila? Ang gulo. Sino bang totoo? Ako o siya? At nasan na ba siya ngayon? Mabibilis na tanong niya sa sarili. Naputol ang pag-uusisa niya dahil bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa tawag ay si Mary pala. Mabilis niya itong sinagot. Hello, ito ba si Ma'am Amanda, ang pinsan ni Mary? Mabilis na tanong ng isang hindi pamilyar na boses para sa kanya na ipinagtaka niya. Opo, ako po ito. Nasaan po ba ang pinsan ko? At sino ka? Bakit nasa iyo ang phone niya? Mabibilis ding tanong niya. Ako po si Nurse Rosa May. 2 araw na po sa ospital si Ma'am Mary at mukhang walang nakakaalam sa mga kamag-anak niya. Pasensya na po kayo pero kailangan ko po talagang pakialaman ng cellphone niya upang kahit papaano may makaalam na nandito siya. Paliwanag ng nurse. Hindi kasi talagang naglalagay ng password si Mary sa cellphone nito dahil hassle daw. Diyos ko po, na paano ang pinsan ko? Dahil pupunta na kaagad ako dyan. Nagmamadaling tanong niya. Kabadong-kabado siya at nakalimutan na agad ang natuklasan sa kwarto ni Gerald. Pagkatapos maibigay ng nurse ang address ng ospital ay dumiretso na agad siya roon. Nurse, nasan po si Mary? Ako po si Amanda. Ikaw po ba si Nurse Rosa May? Mabilis na tanong niya sa isang nurse nang nasa kwarto na siya na itinuro ng receptionist. Ako nga po ma'am, nandito lang po ang pinsan niyo. Sabi ng nurse at binuksan nito ang pintuan para sa kanya. Bumungad sa kanya ang walang malay na pinsan. May malaking bandage ito sa ulo at putlang-putla ang muka. Hindi niya napigilang maiyak at mabilis na niyakap ang pinsan. Mary, Diyos ko, napano ka? Bakit nangyari to sa'yo? Umiiyak niyang tanong sa walang malay na babae. Ang nurse naman ang nagsalita. Noong isang araw, isinugod siya rito sa ospital dahil nasagi siya ng kotse. Nandito naman ang nakasagasa sa kanya at inakong pagpapa-ospital sa kanya. Ang sabi ng mga nakakita ay hindi talaga siya sadyang nabangga ng kotse. Lasing ang pinsan mo at zigzag na ang lakad sa gilid ng kalsada. Hanggang sa aksidente siyang napunta sa lane ng mga kotse, kaya siya nabundol. May ebidensya pa galing sa CCTV. Pakiramdam ko walang nakakaalam sa pamilya niya na naaksidente siya, kaya sinubukan kong tingnan ng cellphone niya. Cousin Amanda ang nakasulat sa kontak mo kaya ikaw na ang tinawagan ko. Paliwanag ng nurse. Wala siyang maisagot. Aminado kasi siyang lasinggera din minsan itong pinsan niya at matagal na niyang pinagbabawal yun dito. Pero hindi pa rin ito nakikinig. Katwiran nito ay kaya nito ang sarili nito kahit lasing. Gusto mo po bang mapanood ng CCTV footage ng aksidente? Tanong ng nurse. Tumango naman siya. Gusto niyang malaman ng buong detalye kung paano ito nangyari. Sumapit na ang gabi. Nakalimutan na niya ang trabaho. Ginabi na siya sa ospital ngunit wala siyang balak umalis dahil kay Mary. Isa pa, galit siya kay Gerald at kay Gigi dahil sa mga nakita niyang pictures. Nagagalit siya dahil hindi niya alam ang tungkol doon. Naiisip niyang may karapatan siyang malaman ang tungkol sa Luisa na yon dahil kamukha niya ang babae. At kung ang babae ba ang dahilan kung bakit siya natanggap sa trabaho at kung bakit mabait ang mga ito sa kanya. Pagkatapos niyang panoorin ng CCTV ay tama nga ang nurse. Hindi ito uubra sa mga otoridad, lalo't sinagot naman ng nakasagasa ang pagpapa-ospital kay Mary. Mabibilis talaga ang takbo ng mga kotse roon sa lugar na malapit sa bar na pinuntahan ni Mary. 2 araw nang tulog si Mary. Wala naman daw malaking damage, nagkasugat lamang ito sa ulo. Inaantok na siya kakabantay sa pinsan, nang bigla ay may kumatok sa pintuan. Naunang pumasok si Nurse Rosa May bago ang isang babaeng matanda na. Pero napakaganda pa rin ng kutis at halatang mayaman. Mabilis na tumayo si Amanda sa kinauupuan. Naisip niyang marahil ay ito ang nakabangga sa pinsan niya. Ngunit sa edad nito ay mukhang hindi na ito magdadrive dahil senior na. Magandang gabi po. Paggalang niya, ngunit natigilan siya nang biglang tumitig sa kanyang matanda.
Nanubig bigla ang mga mata nito at ilang sandali pa lang ay bigla na siyang niyakap nito. Napakahigpit niyon. Luisa, apo ko, apo ko. Paulit-ulit na banggit ng matanda habang nagsisimula ng umiyak. Nagulat siya sa ginawa nito. Ngunit naalala niya rin si Luisa, ang nasa litrato na nobya ni Gerald. Ma'am, hindi po ako si Luisa. Baka ito po ang hinahanap niyo. Inilabas niya ang isang litrato pagkatapos ay kumawala ng matanda sa yakap sa kanya. Si Luisa nga ito, ang apo ko. Bakit meron ka nito? Tanging nasambit ng matanda at kinuha ang litrato. Hinawakan nito sa pisngi si Amanda at pinagpipisil-pisil. Pinahid nito ang mga luha. Ikaw nga ang apo ko. Ikaw si Luna. Hindi ako maaaring magkamali, iha. Luna? Ma'am, nagkakamali po kayo. Ako rin ay naguguluhan dahil kamukha ko po si Luisa. Pero hindi po ako yan. Girlfriend po siya ng amo ko. Nakuha ko lang ang litratong yan sa silid ni Sir Gerald. Nagtataka nga rin po ako dahil kamukha ko siya. Kung ganon, sino mga magulang mo, iha? Si Nanay Sonia po ang ina ko. Hindi po ako si Luisa. Sabi pa niya na pilit lumalayo sa matanda. Teka, Sonia? Sonia de la Cruz ba? Yung dating nurse? Singit ng kasama nilang nurse. Opo. Ang pagkakaalala ko ay may iniligtas si Sonia noong araw na bata sa nasunog na ospital na pinagtatrabahuhan namin. Sagot ng nurse na halatang nakikichismis. Nabalot siya lalo ng kuryosidad sa narinig. Ako po ang batang iniligtas niya sa ospital noon. Nakwento na po niya sa akin ng tungkol doon. Grabe, ang laki mo na. Baby ka pa lang nung kumkupin ka ni Sonia. Madalas kaming nagkakausap noon. Napakabuti niyang tao, iha. Hindi siya nagdalawang isip na kupkupin ka noon dahil hindi rin naman niya alam kung kanino ka ibabalik na magulang. Ikaw lang ang naabutan niyang buhay noon sa nursery room. Kwento niya pa, patay na raw lahat ng baby ron pagpasok niya dahil sa kapal ng usok. Hinarap naman muli ng matanda si Amanda at hinawakan ng mukha niya. Luna, apo. Walang duda. Ikaw nga ang isa ko pang apo. Kakambal ka ni Luisa. Po? May kakambal po ako? Oo, apo. Pero pinaghiwalay kayo ng kapalaran noong July 6, 1991. Gaya ng kwento ni Nurse Rosa May, nasunog ang ospital noon. Bagong panganak pa lang ang mama mo noon. Bigla ay may malakas na pagsabog at wala silang kaalam-alam na nasusunog na pala ang ospital na kinaroroonan nyo. Sinubukan kang iligtas ng mama at papa mo, pero si Luisa lamang ang nakayanan nilang iligtas sa nursery room at naabutan nila na humihinga pa. Nagkakagulo na noon at kumakapal na ang apoy at usok sa loob ng ospital. Hindi ka nila maapuhap noon at nakikita nila na marami na ring baby sa nursery room ang wala ng buhay dahil sa init at sa usok roon. Wala po ako sa loob ng nursery room. Hindi ka nila mahanap noon. Ngayon ko napagtanto na marahil ay nadala ka na noon ni Sonia sa ligtas na lugar. Marahil ay isang himala na buhay pa pala ang kambal mo pagdating ng mama at papa mo sa nursery room. Nang masiguro ng mama mo na si Luisa ang nailigtas nilang baby, pinaalis na sila ng papa mo at patuloy kang hinanap sa loob ng nursery room kahit na napakakapal na ng usok. Namatay po si Papa dahil sa paghahanap sa akin? Nangilid ang luha ni Amanda at nakonsensya. Ilang dekada niyang kinamuhian ng mga magulang, pero siya palang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama. Tumango ang matanda. Si Mama po, nasan po siya? Gusto ko po siyang makita. Malungkot na tumingin sa kanya ang matanda. Wala na rin siya, apo. Pagkatapos ng insidente ay hindi na kinaya pa ng mama mo ang pangyayari. Namatay siya pagkatapos iligtas si Luisa sa sunog. Napakarami niyang nalanghap ng usok bago nakalabas sa ospital. Sinikure niya lang talaga ang kambal mo para makalabas ng buhay. Kaya si Luisa lamang ang natira sa akin. Hinanap kita pagkatapos humupan ng sunog. Ngunit base sa itsura ng ospital na tupok ng apoy, wala nang makaliligtas pa. Maging ang papa mo ay sunog na sunog noong na-recover. Pinagluksa ko kayong tatlo, apo. Akala ko ay wala ka na rin sa akin. Nahuli ako noon ng dating dahil hindi ko agad nabalitaan ang sunog sa ospital. Si Luisa po. Nasaan po ang kambal ko, Lola? Wala na si Luisa, apo. Namatay siya 2 years ago. Naaksidente siya sa kotse. Nasagasaan siya ng malaking truck dahil lasing ang driver. Lumuluha na namang kwento ng matanda. Pero, paano ko po nakakasigurado na ako ang apo nyo? Naguguluhan pa ring tanong niya. Hindi siya makapaniwalang naririnig ang lahat ng ito.
Hindi siya makapaniwala na may pamilya pa siya at may kakambal. Ako, Iha, naniniwala ako. Sabat ni Nurse Rosa May. Kung si Sonia ang kumukup sa'yo, sigurado akong ikaw ang sanggol na iniligtas niya noon. Pero wala na po si Nanay Sonia. Pumanaw na po siya. Kahit gustuin ko man pong maniwala na ako si Luna, ayoko pa rin pong magpakasiguro. Siya naman ang nagsimulang maging emosyonal. Bigla na lamang siyang niyakap ng matanda. I'm really sorry for your loss, Apo. Hindi ko man lang napasalamatan si Sonia sa pagsagip sa'yo. Pero kahit ano pa man, malakas ang kutob ko na ikaw nga si Luna. Ikaw nga ang apo ko. Wala kang pinagkaiba kay Luisa. Sa totoo ay natutuwa rin siya dahil may lola pa palang naghahanap sa kanya. Ngunit nag-aalala siya dahil baka hindi siya ang totoong Luna. Ayaw niyang masaktan at umasa. Para makampante ang utak mo, Iha, sabihin mo sa akin kung saang ospital ka niligtas ni Sonia. Singit muli ng nurse. Pagkakaalala ko ay sa Del Valle Medical Center po. Apo, doon kayo pinanganak ng mama mo. Sabat ng lola niya. Malakas na kumalabog ang dibdib ni Amanda nang marinig yun. Halo-halong emosyon ang pumasok sa kanya, ngunit hindi yun naging hadlang upang hindi niya yakapin ng mahigpit ang matanda. Nagsialo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Masaya siya, ngunit kahit papaano ay maraming tanong. Sa huli, para lubusang mapanatag, humiling siya sa lola niya ng DNA test para masigurado sila. Pumayag naman ang matanda sa nais niya. Pero nangako pa rin ito na kahit ano man daw kalabasan ng DNA test, ay kukupkupin pa rin siya nito at iuuwi sa bahay nito. Tutal ay mag-isa na lamang daw ito sa buhay. Hindi sila nakatulog ng gabing yon. Sabay nilang binantayan si Mary. Hindi pa rin sila makapaniwalang natagpuan nila ang isa't isa. Nakakatawang isipin na ang kalasingan pala ni Mary ang magiging tuloy ko sa'yo, Lola Helena. Hindi rin ako makapaniwala. Siguro ay nilasing siya ng Diyos upang magtagpo tayo. Tumatawang sabi ng lola niya. Pwede ba kitang tawaging Luna? Yun ang pangalan mo, Apo. Tanong nito. Lola, kung hindi mo po mamasamain, pero komportable na po ako sa pangalang Amanda. Yun na lang po ang naiiwang pamana sa akin ni Nanay Sonia. Pero sa legal na dokumento po ay payag po ako na buhayin ang pagkatao ni Luna. Ayos lang sa akin, Amanda. Napakaganda mong bata. Kamukhang kamukha mo talaga si Luisa. Sa oras na lumabas ang DNA natin ay ipapaayos ko ng papeles mo. You will be my Luna, my long-lost heiress. Nakangiting sabi ng lola niya. Heiress po? Mayaman po talaga kayo, Lola? Hindi niya makapaniwalang tanong. Apo, marami tayong negosyo. We are in a clothing business, and for the long years, kami lang ng kambal mo ang nagpapatakbo niyon. She's also a fashion designer. Pero noong namatay si Luisa, ako na lang mag-isang naiwan sa negosyo natin. I need to retire soon, Apo, at nagpapasalamat ako na mawala man ako sa mundo, may magmamana ng legacy natin. Sana'y tanggapin mo yun. Nginitian niya ang matanda. Ayaw muna niyang magsalita dahil gusto niya ay resulta muna ng DNA. Maya-maya ay napansin nilang gumalaw na si Mary hanggang sa nagising na ito. Mary? Pinsan? Salamat, Ginoo, at gising na ang pinsan ko. Nurse Rosa May! Nurse! Tawag agad ni Amanda sa nurse na nasa labas ng silid. Mabilis namang tinignan ng doktor ang kalagayan ni Mary at niresetahan agad ito ng mga gamot. Pagkaalis ng mga nurse at doktor ay lumapit silang maglola kay Mary. Mary, kumusta ang pakiramdam mo, insan? Tanong niya. Nahihilo ako. Teka, nasa ospital ba ako? Hala, anong nangyari? Nalunod ba ako? Nabaril ba ako? Buhay pa ba ako? Panaginip ba to? Naguguluhang tanong nito. Pinsan, buhay ka pa. Nalasing ka at nasagi ka ng kotse ng lola ko. Pero kasalanan mo kung bakit ka nasagi, Mary, ha? Bakit ba kasi naglalasing na naman? Kung hindi ka lang nakahiga dyan, isesermonan talaga kita. Muntik na akong mamatay? My gosh, wala akong kaalam-alam. Buti na lang pala at masamang damo ako. Pero teka lang, anong lola? Sinong lola? Ikaw yatang nabundol, Amanda. Hindi ako. Takang tanong nito. Lumapit naman si Lola Helena dahil medyo nakaatras ito ng kaunti. Mary, si Lola Helena. Nahanap ko na siya. Lola, si Mary po. Pinsan ko kay Nanay Sonia. Pagpapakilala niya sa dalawa. Ang daming ganap kaagad. Ilang araw ba ako nandito?
Tanong ni Mary matapos nginitian ng matanda at kawayan. Imbes na sumagot ay niyakap ito ni Amanda. Nagpapasalamat siya't kahit papaano ay safe pa rin ang pinsan niya na best friend rin niya. Ikinuwento niya rito ang buong pangyayari at doon niya nalamang nalasing pala ito dahil may pinuntahang party sa bar at piniling maglakad mag-isa sa kalsada kaysa sa mag-commute. Nalaman na rin ni Mary ang tungkol sa kambal niya at kay Gerald. Bago lumabas si Mary sa ospital ay lumabas na rin ang DNA test ni Amanda at Doña Helena. At positive na maglola nga sila, kaya naman wala na siyang kawala sa matanda. Sumama siya sa lola niya pauwi sa mansyon nito. Ipinaliwanag ni Doña Helena ang mamanahin niyang kumpanya. Ang sikat na Louis Le Brand ng damit, hindi alam ni Amanda na hango pala sa kanila ni Luisa ang sikat na produktong yun na madalas niyang nakikita sa commercial sa TV. May branches sila sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Nag-e-export din sila sa maraming bansa. Ang kumpanya nila ang isa sa pinaka-successful na kumpanya sa balat ng Pilipinas. At tanging siya na lamang ang magiging tagapagmana niyon. Siyempre ay hindi niya iniwan sa ere ang pinsan niyang si Mary. Sinama niya ito sa mansyon at sabay silang sasamahan ang lola Helena niya. Parang nais malula ni Amanda sa karangyaan na matagal na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Sa isang iglap ay isa pala siyang eredera at apo ng isang donya. Pangarap lang niya noon na makabili ng kahit isang dress ng Louis Le Brand, pero hindi niya afford dahil mahal. Ngayon ay siya na ang magpapatakbo nito. Hindi na siya bumalik pa kay Gerald. May nararamdaman siyang galit sa amo niya dahil hindi nito binanggit ang tungkol kay Luisa. Nagpatuloy na lamang siya sa buhay at tuluyang niyakap ang pagiging lunatian. 2 years na pinag-aralan ni Amanda ang entrepreneurship bago tinanghal na bagong CEO ng Louis Lou Company. Kasabay ng 2 years na yon ay ang pabalik-balik na pagpunta niya sa kanyang therapist upang ma-overcome niya ang mga past traumas niya. Nakatulong naman yun sa kanya ng malaki. Hanggang sa dumating ang first time na mag-a-attend si Amanda sa isang meeting kasama ang ibang CEOs na partner ng kumpanya nila. Naroon din ang lola niya para gabayan siya. Noong siya na ang nagdi-discuss ng kanilang projects and proposal, ay hindi siya mapakali. Parang may lintang nakatitig sa kanya. Paglingon niyang muli sa mga audience ay bigla na lamang nagtama ang mga mata nila ni Gerald. Gulat at nagtataka ang ekspresyon ng mukha ni Gerald. Hindi niya ito napansin kanina dahil halos sabay-sabay ang mga bisita na nagdatingan sa silid na yon. Pinilit niya ang sariling maging formal at ipinagpatuloy ang discussion. Pagkatapos ng meeting ay agad siyang dumiretso sa labas ng conference room. Siya pa talaga ang naunang umalis. Luisa! Natigilan siya sa paglalakad nang marinig ang pangalang yun. Paglingon niya ay si Gerald pala yun. Sir Gerald, formal niyang wika habang intimidating na nakatingin dito. Oh, I'm sorry. Amanda, not Luisa. Care to explain what happened? Bakit bigla ka na lang umalis? Bakit nasa kumpanya ka ni na Luisa? Gulong-gulong tanong nito. Kaya ba ganun ka na lamang makitungo sa akin dati dahil kamukha ko ang girlfriend mo? Imbes ay tanong niya sa lalaki. Kaya mo ba ako pinagtiisan kahit sinampal kita noon dahil akala mo ako si Luisa? Ni hindi mo man lang sinabi sa akin, sir. Diniinan pa niya ang sabi ng sir sa dulo. I'm sorry, hindi ganun yun, Amanda. Pwede ba kitang makausap na tayo lang? Kinakabahang tanong nito. Napasulyap ito sa lola niya at sekretarya na naghihintay sa kanya. I want direct answer, Sir Gerald. Oo o hindi ba? Tinanggap mo lang ako dahil sa kambal ko, di ba? Kaya ka lang naging mabait sa akin dahil sa kanya. Kasi kung hindi ko siguro kakambal si Luisa, baka katulad ka na lamang din ng ibang lalaki. Kambal? So you were twins? Obviously. Amanda, kahit magkahawi kayo ni Luisa, never kong naisip ang mga sinasabi mo. Saan ba nanggagaling yan? I've been looking for you. Alalang-alala kami ni Gigi sa'yo. Bigla ka na lamang nawala. Takot na takot ako. Why? Katulong lang naman ako. Not like that, Amanda. Mahalaga ka sa akin. Sa amin. Kaya hinahanap kita. But I can't find you. But now it makes sense. Nasa poder ka pala ng lola ni Luisa. Happy ako naligtas ka. Dapat ba akong matawa? O dapat may insecure dahil si Luisa naman talaga ang inaalala mo sa katauhan ko? Hindi ko kinamumuhian ng kambal ko, Gerald. But I want everyone to recognize me as Amanda. Kung lumapit ka lang para maalala siya sa mukha ko, please leave me alone. Kung gusto mo akong kausapin, bilang Amanda sana. Yung hindi mo kilala at hindi ka interesado.
Lahat ng empleyado rito tinatawag akong Luisa. I'm not my sister. She's perfect and I'm not. Sana maintindihan niyo rin na magkaiba kaming dalawa kahit nakambal pa kami. Pagkasabi noon ay mabilis na siyang umalis sa harapan nito. Habang pauwi ay emosyonal siyang nagdadrive. Nalulungkot siyang hindi siya makilala ng mga tao bilang siya. Ang mga tao sa opisina ay palagi siyang tinatawag na Luisa. Palagi siyang ikinukumpara kay Luisa. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino nito. Ginagawa naman niyang lahat para makilala sa sarili niyang abilidad at galing sa pagpapatakbo ng kumpanya. At umaasa siya na balang araw ay mangyayari rin yun. Kinabukasan, hindi na sumama pa ang lola niya sa opisina dahil nagpapahinga na lamang ito sa mansyon. Pumasok sa opisina niya ang kanyang sekretarya na may dalang bulaklak. Ma'am, delivery po for you. Delivery? Sa akin? Hindi naman ako nagpa-deliver ah. Bakit roses? Tanong niya kay Marina. Tinignan naman ng sekretary ang nakasulat sa card. Ma'am, from Gerald po at may notes pa po. Mabilis niyang kinuha ang bulaklak nang marinig ang pangalan ni Gerald. Napangiti ang sekretary bago lumabas. Oy, Marina, hindi ako kinikilig ah. Ayoko nang tinan mo ang note. Private nga, di ba? Depensa niya agad. Wala pa akong sinabi, ma'am. Makulit na sabi ng sekretary saka mabilis na lumabas. Location ng isang kainan ang nasa note. Tinitigan niya ang mga bulaklak, fresh na fresh, mababango at napakaganda. Alam na niya ang ibig nitong sabihin. Gustong makipagkita ni Gerald. Naiisip niyang wala namang masama kung makikipagkita siya rito. Mabuti rin sigurong masabi niya sa lalaki ang lahat ng nasa isipan niya. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, agad na siyang pumunta sa location sa note. Nagtaka pa siya dahil mukhang nasa palengke ang lugar. Ang alam niya ay hindi naman pumupunta sa ganoon si Gerald. Hindi nga siya nagkakamali. Isang karinderya ang nasa note. Yung karinderya na napakamura ng mga ulam, walang aircon at maingay. Namiss niya ang ganitong buhay dati kasama ang nanay Sonia niya. Palagi kasi sila noong kumakain sa karinderya pagkatapos nitong magtinda sa palengke. Kinawayan siya ni Gerald sa may dulo sa loob ng karinderya. Dumiretso siya kaagad doon at naupo sa tapat nito. Anong gusto mong pag-usapan natin? Nagmamadali ako. Maotoridad na anya. Sayang, libre ko pa naman. Tumawa si Gerald. Napatitig siya rito nang may kasamang pagtataka. Napansin niyang malaki ang pinagbago ng itsura nito. Mas lalong naging matured at lumaki ang katawan. Kaya kong bilhin na buong karinderyang to. Nakataas ang kilay na sabi niya sa lalaki. Hindi yan ang kilala kong Amanda. Ang kilala kong Amanda ay gusto lamang kumain sa simpleng restaurant at walang iniisip na kahit ano. Natigilan siya sa sinabi nito. Nag-order ako ng shrimp. Paborito mo yun, di ba? Dagdag nito. Hindi na lamang siya sumagot. Hindi katagalan ay naiserve din ang pagkain nila. Lahat ay lamang dagat na meron ng karinderya. Pasensya na, Amanda. Ang naalala ko kasi ay mahilig kang kumain ng seafoods. Iyang mga yan lang ang available nila rito. Hindi ko rin alam kung anong iba mo pang paborito na pagkain. Sabi pa nito. Hindi nagsasalita si Amanda, ngunit sa loob-loob niya ay na-appreciate niya ang ginagawa nito. Hindi niya maitatangging hindi rin nawala sa isipan niya si Gerald sa loob ng 2 taon. Tahimik lamang silang kumakain hanggang matapos. Lakad tayo para ma-digest sa kinain natin. Suwestyon ni Gerald. Hindi siya sumagot at sinundan na lamang ito sa paglalakad. Ilang segundo silang dumaan sa makikitid na daanan ng palengke. Nakakamiss para sa kanya ang ganitong vibe. Napapatitig siya sa likod ni Gerald. Siguro ay ganito siya kilala ni Gerald. Isang simpleng babae at hindi sosyal. Dahil kung siya si Luisa, marahil sa isang mamahaling restaurant sila nakita. Habang papalabas ng eskinita ay naririnig niya ang alon ng tubig sa Manila Bay, kaya hindi niya napigilan ng sariling manguna sa paglalakad. Hanggang sa narating nila ang tabing dagat. May harang yon ngunit pwede kang maupo sa sementong nakaharang. Maraming tao ang naroon at kasabay nilang pinapakinggan ng alon ng tubig. Marami ring mga street food vendor. Nanguna siyang maupo sa barrier at dinama ang hangin. Alam niyang polluted na ang Manila, pero gayon pa man ay masarap pa rin samyuhin ang maligamgam na simoy ng hangin na nagmumula sa karagatan. Bigla ay naramdaman niya ang paglapat ng isang blazer sa katawan niya. Yung suot ni Gerald na blazer. Tahimik siyang nangiti. Tumabi sa kanya si Gerald. Ano gusto mong pag-usapan natin? Tanong niya sa lalaki.
Kamusta ka? Paunang sabi ni Gerald at inilapag sa harap nila ang maraming street food. Umalis ito saglit kanina para bumili ng makakain nila habang nag-uusap. Paborito niya ang mga kikiam at isaw, lalo na ang tempura. Kahit nabusog pa siya ay paniguradong uubusin niya mga yon. Ilang taon na rin kasi siyang hindi nakakakain ng street food dahil naging abala siya sa pag-aaral at sa pagpapatakbo ng negosyo ng lola niya. Maraming adjustment. Hindi ako sanay sa buhay mayaman kaya kailangan ko pang pag-aralan. Pero masaya akong natagpuan ko si lola. Sa totoo lang, simpleng buhay lang naman ang pangarap ko. Hindi ganito na napakalaki ng responsibilidad. Pag-amin niya. Maraming tao nangangarap ng buhay na meron ka, Amanda. Tumutuhog din si Gerald ng fishbowl habang nag-uusap sila. Kahit busog pa rin ito ay gusto pa rin itong sabayan si Amanda na kumain. Alam ko, masarap magkaroon ng maraming pera. Yung isipin mo lang ang isang bagay makukuha mo na. Yung kahit saan mo gustong pumunta ay mararating mo na kaagad. Sabi nga, money can buy happiness. Pero ayoko ng ganun. Hindi naman ako nangangarap ng labis-labis eh. Pero ibinigay ng tadhana kaya kailangan kong panindigan para kay Lola. Si Luisa ba? Pinangarap niya ba ang marangyang buhay? Ikaw ang kasalungat ni Luisa, Amanda. Si Luisa ay isang nakakatakot na babae. Mataas ang pangarap niya. Strikta siya at perfectionist. Para siyang tsunami, mabilis at nakakatakot. Pero mabuti siyang tao kapag labas na sa negosyo at trabaho. Ikaw naman ang kalmadong dagat. Funny, simple, nakatago ang emosyon, at napakabuti ring babae. Sagot ni Gerald habang nangingiti. Minahal mo ba ang kambal ko? Tanong niya. Oo naman, pero hindi kami nagtagal. 7 months lang kami, namatay kasi siya agad. Hindi ko rin sigurado kung minahal niya ako. I never heard her na sinabi niyang mahal niya ako. Isa pa, bihira din kaming magkita noon dahil busy kami sa kanya-kanya naming mga negosyo. Hindi na sinabi ni Gerald sa dalaga na sa 7 buwan na yon ay hindi pa nga nito nahalikan si Luisa. Medyo intimidating din kasi ang babae at nakakatakot lambingin. Baka biglang makipag-break. Nakikita mo ba siya sa akin? Noong una, oo. Hindi ko maiwasang isiping baka ikaw nga si Luisa. Baka nga buhay pa siya. Kaya ginawa ko lahat upang mapalapit sa'yo. Gusto ko ring alamin kung bakit kayo magkamuka. Pero umalis ka. Kaya ba nakipagkita ka? Amanda, hindi. Kaya gusto kitang kausapin dahil may gusto akong aminin sa'yo. Nang mapagtanto kong wala na si Luisa at hindi ikaw si Luisa. Isa pa, kutob ko na noon pa na ikaw si Luna. Minsan na niyang naikwento sa akin na may kakambal siya na nasunog sa ospital kasama ng papa niya. Hindi ko yun nasabi sa'yo dahil umalis ka bigla. Pag-amin nito. Alam mo, pero hindi mo kaagad sinabi sa akin ang tungkol sa kambal ko? Napapataas ang boses na tanong niya. Because I wanted to know more about you. At gusto kong masiguro muna kung ikaw nga ang kambal niya. Gusto kitang kilalanin ng mas malalim. Ayokong hanapin mo kung sino ka at basta na lamang umalis. I know that was selfish, pero natatakot akong maiwan na naman. I'm sorry, Amanda. Nasaktan ako ng sobra nang umalis ka. Gerald, tapatin mo nga ako. May gusto ka ba sa akin? Diretsahang tanong niya. Natigilan ito. Bigla ay mabilis nitong inilapit ang mukha sa kanya at bigla na lamang siyang dinampian ng halik sa labi. Napakabilis ng pangyayari. Ramdam na ramdam ni Amanda ang lambot ng labi nito. Nagulat na lamang siya nang naghiyawan ang mga tao sa paligid. Namula ang kanyang pisngi, kaya mabilis siyang umalis sa harapan ni Gerald at basta na lamang naglakad palayo. Amanda, teka! I'm sorry! Habol nito, nakalayo na sila sa mga tao. Gerald, hindi pwede. Boyfriend ka ng kambal ko. Ayokong sumama ang tingin sa akin ng kambal ko. Hindi tayo pwede. Patuloy siyang naglalakad ng mabilis palayo. Ngunit naabutan agad siya nito at niyakap patalikod nang mahagip siya nito sa braso. Simula nang umalis ka, hindi ka na nawala sa isip ko, Amanda. I think I'm falling. No, I think I'm in love with you. Not because of Luisa, but because of who you are. Minahal ko ang isang Amanda na simple at masarap kasama. Pilit mang subukan ni Amanda na kumawala sa mahigpit nitong yakap ay hindi niya matapatan ang lakas nito. Isa pa, hindi niya rin maamin-amin sa sarili na may pagtingin na siya dito kahit noong amo pa lamang niya ito. Hindi pwede. Hindi matutuwa ang kambal ko.
Nahihirapan niyang sabi. Amanda, Luisa is a good person. Mahal na mahal ka niya. Palagi niyang kinukwento sa akin kung gaano niya kahandang isakripisyo ang lahat mabalik ka lamang sa buhay nila ni Doña Helena. Gagawin niyang lahat para mapasaya ka. Gusto niya nang ikaliligaya mo, Amanda. Dagdag nito. Ikakasaya ko o ikakasaya mo? Natigilan si Gerald at dahan-dahang natanggal ang kamay sa bewang niya. Hinawakan nito ang mukha niya at hinaplos ang buhok niyang inililipad ng hangin. Napapikit si Amanda upang damahin ang mga haplos nito. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang niya naramdaman ang ganito. Inaamin niyang si Gerald lamang ang nakapagparamdam sa kanya ng tunay na comfort, saya at respeto. Habang nakapikit ay bigla na lamang niyang naramdaman ang malambot na labing dumampi muli sa labi niya. Tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Amanda, gusto kita. Hindi dahil kay Luisa. Pabulong nitong Anas habang hawak ang magkabila niyang pisngi. Magkadikit ang kanilang mga noo. Gusto ko kung paano mo ako napapatawa. Gusto ko ang magpapakumbaba mo. Gusto ko ang lahat tungkol sa iyo, Amanda. Sabi nito nang maglayo ang mga labi nila. Pero si Luisa, lumuluha na niyang tanong. Si Luisa ay parehas na nasa puso natin. Hindi makakalimutan at sabay nating mamahalin ng walang hanggan, Amanda. Sagot nito. Tumango siya. Amanda, bigyan mo ako ng chance na ipakilalang muli ang sarili ko. I can wait no matter how long it takes. Just give me a chance. Nagmamakaawa na ang boses nito. Bigla ay inulit nila ang naudlot nilang halikan. Mas lalong lumalim. Pareha silang umuwi ng gabi yon na malalim ang iniisip. Hindi alam ni Amanda ang gagawin. Umuon na siya kay Gerald pero nagdadalawang isip pa rin siya dahil ex ito ng kambal niya. Apo, kamusta ka naman? Napagod ka ba sa opisina? Kumain ka na ba? Nauna na kami ni Mary at nagutom na kami kakahintay sa'yo. Lumabas ng kwarto si Doña Helena at lumapit kay Amanda na nasa veranda at nakatingin sa kalawakan. Kumain na po ako bago umuwi, Lola. Tulog na yata si Mary. Oo, kanina pa. May meeting ka raw na pinapapuntahan sa kanya. Teka, bakit parang alalim ata ng iniisip mo, Apo? Lola, pakiramdam mo po ba ay galit sa akin si Luisa? Bakit naman, Apo? Mahal na mahal ka ni Luisa kahit hindi kayo nagkakilala sa personal. Hindi siya magagalit sa iyo kahit kailan. Lola, kilala mo po ba ang lalaking minahal ng kambal ko? Tanong niyang humarap sa abuela. Lumapit si Doña Helena sa kanya. Walang naipakilalang lalaki sa akin si Luisa. Ang kambal mo ay napaka-goal-oriented. Inuuna palagi ang trabaho at negosyo. Walang oras sa pag-ibig. Strikta siya at independent. Pero pagdating sa'yo, napakalambot nun. Ipinagmamalaki niya palaging may kambal siya. Tinatago nga ng ultrasound yung dalawa na ibinigay ko sa kanya. Nakangiting kwento ng matanda. Talaga po? Doon pumatak ang mga luha ni Amanda. Pakiramdam kasi niya ay tinatraidor niya ang kambal, gayong mahal na mahal pala siya nito. Bakit ka umiiyak, Apo? Of course, totoo ang sinasabi ko. Niyakap siya ng matanda. Lola, sa tingin niyo po ba mapapatawad ako ni Luisa? Sakaling mahalin ko rin ang lalaking minahal niya. Sinubukan kong pigilan ang puso ko. Pero nakilala ko si Gerald nung hindi ko pa nalalamang minahal din pala siya ng kambal ko. I'm sorry, La. Natigilan ang matanda sa sinabi niya. You mean si Gerald Lavion? One of our investor and the CEO of Lavion Corporation? Tumango si Amanda. Amo ko po siya nung namasukan ako nakasambahay bago niyo ako nakilala. Sa kanyang kwarto ko po nakuha ang picture dati ni Luisa. Kung ganon, sigurado akong masaya si Luisa para sa'yo. Hindi madamot ang kambal mo, Amanda. Isa pa, kung seryoso o totoong minahal siya ni Luisa, ipapakilala niya sa akin ng lalaking yun. Nung buhay pa si Luisa, wala siyang ibang inatupag kundi negosyo. Sigurado ako, Apo, hanggat masaya ka, masaya rin siya para sa'yo. Kaya kung mahal mo ang Gerald na yan, hindi kita hahadlangan. Sinserong sagot ni Doña Helena, sabay niyakap siya. Hindi mo kasalanang umibig ka, Amanda, Apo. Hindi sinasadya ng puso mo na mapamahal. Kung mahal mo siya, susuportahan kita. Siguro ay pareho kayo ng kambal mo ng tipo sa isang lalaki. At siguro ay pareho niyong nakita na mabuting tao si Gerald. Mas lalong pinahigpit ni Amanda ang yakap sa abuela.
Maraming salamat po, Lola. Wika niya rito saka kumala sa yakap. Alam kong mabuti kang tao at pusilak ang puso, apo. Ngumiti siya sa lola niya dahil sa suporta at pagmamahal nito sa kanya. Kinabukasan, nag-arrange si Gerald ng date para sa kanilang dalawa. Nasa rooftop ang restaurant na yon. Pagdating doon ni Amanda ay nagulat siya dahil walang katao-tao roon. Punong-puno ng rose petals ang lugar. Ilang saglit pa ay biglang tumunog sa violin ang tono ng kantang sundo ni Moira de la Torre. Anong meron? Tanong niya. Naroon sa pinakagilid si Gerald at hinihintay siya. Nakasuot ito ng kulay red na tuxedo at napakagwapo ng ayos nito. Mistulang magpo-propose na ng kasal si Gerald dahil sa ayos ng restaurant. Napakaganda pa ng view roon sa taas at napakasarap ng hangin. Medyo kinakabahan siyang lumapit kay Gerald. Gusto kong memorable na first date natin. Baka mamaya ay magbago pang isip mo eh. Biro ni Gerald at kinuha ang kamay niya at hinalikan. Ang ganda. Ang ganda nito, Gerald. Salamat. Hindi ka na sana gumastos ng ganito kabongga. Naiiyak na sabi ni Amanda. Teka, bakit ka naiiyak? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Naiiyak ako kasi ang ganda. Hindi ko akalaing ginawa mo to lahat. Hindi ko rin nakalaing mararanasan ko ang ganito. Sabi niya na inililibot ang tingin sa lugar. Tanging mga musician, bartenders, 2 waiter at sila lamang ang naroon. May pa-surprise pa ako sa'yo. Bulong ni Gerald. Bigla ay may pumutok na fireworks sa kalangitan. Nagulat siya at hindi yun in-expect. Napakaraming fireworks at ang sarap pagmasdan. Mas lalong lumakas ang tunog ng musika habang nagliliwanag sa kalangitan. Gerald, ang saya ko. Mas lalo siyang naiyak sa tuwa. Hindi na niya alam ang gagawin kung mawawala pa si Gerald. Si Gerald lamang ang nagtrato sa kanya ng ganito ka-espesyal. I'm glad na nagustuhan mo, Amanda. Niyakap siya ng binata. Hinalikan pa nito ang ulo nito bababa sa kanyang leeg bago kumala sa yakapan nila. Thank you. Nakangiting pasasalamat niya. Ngumiti si Gerald at pinaghila siya ng upuan kung nasaan ang naghihintay na mesa na may pa-candlelight pa. Itinaas nito ang kamay upang tawagin ng mga waiter para dali ng mga pagkain nila. You deserve more, Amanda. You deserve everything. Seryosong sabi ni Gerald habang hawak ang kamay niya sa ibabaw ng table. Ngumiti si Amanda at muling pinanood ang pag-ulan ng mga fireworks sa kalangitan. Salamat at nakilala kita, Gerald. Sinserong sabi ni Amanda at hinaplos ang kamay nito. Ako ang dapat nagpapasalamat at dumating ka sa buhay ko, Amanda. You make me feel how to be in love again. You make me happy. Pinaramdam mo sa akin kung paano maging masayang muli. I should thank you for that. Nung mawala ka, doon ko na-realize na mahal kita. I will protect you, Amanda. Sagot ni Gerald. Pinaramdam mo sa akin kung paano mahalin, Gerald. May espesyal ka ng lugar sa puso ko noon pa man. Sagot naman niya. Hindi na napigilan ni Gerald ng sarili. Tumayo ito at lumapit kay Amanda. Tumayo rin naman siya. Alam kong hindi pa tayo, but hindi ko na mapipigilan. Can I have at least one kiss? Tanong ni Gerald habang napakalapit ng mga mukha nila. Hindi na sumagot pa si Amanda at basta na lamang hinila si Gerald papalapit para halikan sa labi. Mas lalong dumami ang putok ng mga fireworks sa kalangitan. Ang may kabilisang pagtunog ng violin ay naging banayan sa tenga at mas naging mabagal. Napaka-espesyal ng gabing yon para sa kanilang dalawa. Ito ang gabi at date ni Amanda na hinding-hindi niya makakalimutan. Nang mga sumunod na araw ay puspusan ang panliligaw ni Gerald kay Amanda. Nakilala na rin ito ng lola ni Amanda. Boto ang matanda sa binata. At sa wakas ay nakilala na rin ni Amanda ang mga magulang ni Gerald at Gigi. Para siyang nakatagpo ng panibagong ina at ama sa mag-asawa. Napakabait ng mga ito sa kanya. Paglipas ng halos 1 taong panliligaw ni Gerald kay Amanda, ay sinagot na niya ang binata. Pagkatapos muli ng 4 na taong pagsasama ay nagpasya na silang magpakasal. Mapayapa ang kanilang buhay. Biniyayaan sila ng kambal na anak na babae at lalaki. Ang 2 tagapagmana ng kani-kanilang kumpanya. Marami man ang naging hamon sa buhay, alam nila pareho na walang pagsubok ang kaya pang makapagpahiwalay sa kanilang dalawa. Marami na silang natutunan sa buhay. Isa na roon ang laging magpatawad sa kapwa at rumispeto.
Sigurado silang ituturo nila ang magagandang asal sa mga anak nila upang lumaki rin ang mga ito na mabubuting tao. Ang pamilya nila hindi perpekto, ngunit totoo at puno ng saya at pagmamahalan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.